Magandang araw mga kayanita! Tunghayan po natin ang part 8 at final episode ng ating kwento na pinamagatang Love Against All Odds. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Lihim na nagpakasal sa isang huwes na kaibigan ng pamilya ni Tricia ang dalawa. Sina Lori at Ben ang tanging mga naging saksi. Minabuti ni Jasper ang ganito, hanggat alam niya na nakasubaybay sa kanila ang kanilang mga kaaway. Nagpaalam si Jasper kay Lieutenant Colonel de la Paz. Tumuli sila sa isang hotel sa Baguio. Hindi sila lumalabas ng hotel. Lumabas lamang ng isang gabi si Tricia na mag-withdraw siya sa pamamagitan ng dala niyang ATM card. Ayaw ni Jasper na magambala ang kanilang pagsasama. Maaaring nasa paligid lamang ang mga kaaway at sumitsyempo. Hindi niya alam kung makakaligtas pa siya sa susunod, kahit pa sabihin na handa naman sila ni Tricia at nasa handbag nito ang kanyang .45 caliber pistol at ang .380 Colt pistol ni Tricia. Pagkalipas ng 3 araw sa Baguio, ay pumunta ang dalawa sa San Juan. Tuwang-tuwa si Nana Pilang nang mabatid na mag-asawa na sila. Pamangkin na rin kita ngayon, Tricia. Natutuwang sabi ni Nana Pilang habang yakap si Tricia. Gumising ng maaga si Tricia at siya ang naghahanda ng almusal. Baka magsawa ka agad, tudyo ni Jasper na magkatabi na silang nakaupo sa harap ng mesa. Hindi naman siguro. Although, sasabihin ko sa'yo, I hate domestic work talaga. I am not good at it. Pagkatapat ni Tricia. We can afford to have maids, kaya hindi naman iyan problema. Pero ngayon, ay gusto ko munang ma-feel ang pagiging isang wife na katulad nito. Tinitimpla ni Tricia ang kapeng iinumin ni Jasper. Ayoko rin naman na mamihasan ng ganito na ikaw ang nagsisilbi. Baka masanay ako ay hanapin ko. Nakangiting tumingin si Tricia kay Jasper. Nagsimula silang mag-almusal. Dinudulutan din ni Jasper si Tricia ng pagkain. Namalengke si Nana Pilang. Nagpaturo naman ng pagluluto ng ulam si Tricia. Nakabantay siya habang nagluluto si Nana Pilang. Ang sumunod na pagluluto ay ginawa na ni Tricia. Anong masasabi mo? Tanong ni Tricia nang kumakain na sila ng tanghalian. Tingin siya sa mukha ni Jasper sa magiging reaksyon ng mukha nito oras na malasahan ang kanyang nilutong sinigang na baboy. Sobrang asim, reklamo ni Jasper. Nakangiwi ang mukha. Natawa ng malakas si Tricia. Hindi pala ako pwedeng maging cook man lang. Mabuti rin naman, dahil kung mahusay kang magluto, na katulad ni Lori, ay tiyak na tataba ako. Sabi ni Jasper na kumindat kay Nana Pilang. Hindi maaari sa trabaho ko ang mataba, ang sabi ni Jasper. Oy, pakonsuelo pa ito. Biro ni Tricia na sinanggi ng braso ang katabing asawa. Tuwing madaling araw ay hindi nalilimutan ng dalawa ang mag-jogging. Hindi nila ito ginagawa sa labas ng kalsada, kundi sa maluwag na looban ng lupang sakop ni Tricia. Isang linggo lamang ang sinabi ni Tricia kay Lori na leave nila ni Jasper mula sa trabaho. 2 araw na lang at kailangang bumalik na sila sa Maynila.
Gusto ko munang pumunta tayo sa San Bartolome para makilala ka ni Ninong. Bukas ay babalik ulit tayo rito. Iiwan natin dito ang jeep at sasakay tayo sa Urban Bus pabalik sa Maynila, sabi ni Jasper. Hindi kaya mapanganib na pumunta roon? Baka naroroon ngayon sina Noel. Nag-aalalang tanong ni Tricia. Kailangan nating makapagsapalaran. Hindi muna tayo tutuloy sa bahay ng mga ninong. Kina Dan, na anak nito tayo pupunta at ipapasundo na lang natin si Ninong kay Dan. Mamayang bago magdilim, tayo aalis para walang makakita sa atin pagpunta roon. Nakasuot ang t-shirt at pantalong moong at gomang sapatos ang dalawa. Sinabi ni Jasper na huwag na magdala ng maraming bitbit. Total, ay isang gabi lang naman sila doon. Inilagay ni Tricia ang mga gamit sa isang bag. Ang dalawang armas ay inilagay ni Jasper sa bag na kinalalagyan ng Uzi machine pistol. Idadalangin ko ang inyong kaligtasan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Nana Pilang. Lumabas ng bakuran ang jeep. Habang tumatakbo ang sasakyan sa highway, ay naging matalas ang pakiramdam at mga mata ng dalawa. May shortcut papunta sa bahay ni Dan at doon sila nagdaan. Naiwasan nilang mapadaan sa kabayanan ng San Bartolome. Sinalubong sila ni Dan at ang asawa nitong si Rosel. Ang ganda-ganda, itong napangasawa mo, papuri ni Rosel matapos may pakilala sa kanila si Tricia. Ngumiti lamang si Tricia. Mabutit dito kayo tumuloy. Nabasa namin sa dyaryo ang nangyari sa inyong ambush. Narito si Noel. Delikadong magtagal kayo rito. Sa kubo kayo matulog ngayong gabi. Bukas ng madaling araw ay susunduin ko si Tatang para makita at makausap ninyo, sabi ni Dan. Walang anak ang mag-asawang Dan at Rosel. Ang tanging kasama na mag-asawa ay ang retarded na kapatid ni Rosel. Doon na sila pinakain. May kinuha si Rosel sa loob ng silid pagkatapos nilang kumain. Nang lumabas ito, ay may hawak ng malaking unan, malinis na kumot at kulambo. Walang kama sa kubo, pero may banig doon. Kung minsan, ay doon nagpapalipas ng ilang araw itong si Dan, kaya may ilang gamit doon. Nagpaalam na sina Tricia at Jasper. Ilang sandali pa ay nawala na sila sa kadiliman ng gabi. Umalis ang kapatid na retarded ni Rosel. Alam nila, nagpunta ito sa tindahan upang makipaghuntahan. Bago ito umalis, ay may kinuha itong lumang dyaryo sa ilalim ng mesita. Dinala ito sa pag-alis. Nasa tindahan ang retarded. May minuwestra sa matandang babaeng may-ari ng tindahan. Biglang may huminto sa tapat na kotseng pula. Bumaba ang isang lalaking balbasin. Pakibili nga ng isang kahang sigarilyo, sabi ng lalaki. Sandali, sabi ng matandang babae. Tumayo ang retarded at senyas ng senyas. Waring kinakausap ang matanda. Walang ibang tao sa tindahan maliban sa kanila at ang bagong dating. Tumigil ka nga! Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sigaw ng matandang babae na inabot ang isang kahang sigarilyo sa lalaking balbasin. Napansin ng lalaking balbasin ang dyaryo na hawak ng retarded. Kinuha ito at tiningnan ang nakalarawan. Kilala niya ang nasa larawan. Tinawag ang kasama sa kotse. Lumapit ang lalaking kalbo. May sinasabi itong retarded tungkol dito sa nakalagay sa dyaryo. Hindi ba may kapatid ka ng retarded? Tingnan mo nga kung ano ang gustong sabihin. Nagpalitan ng senyas ang dalawa sa pamamagitan ng kamay at bibig. Ano ang sinasabi niya? Tanong ng lalaking balbasin. Narito pala si Teniente Guevara, sabi ng lalaking kalbo. Natuwa ang lalaking balbasin.
Saan daw naroroon? Sa pamamagitan ng senyas ay sinabi ng retarded ang kinaroroonan ni Tricia at Jasper. Tuwang-tuwang umalis ang dalawang lalaki na tauhan ni Noel. Ang tindahan ay nasa tabi ng highway. Alam ni Jasper ang kubong sinasabi ni Dan. Nakarating na siya rito. Minsan, nang isama siya ng kanyang ninong. Nasa gitna ito ng bukid na sinasaka ni Dan. Mga ilang minuto lamang ay narating na nila ang lugar. Pinarada ni Jasper ang jeep. Bitbit ang dalawang bag. Unan, kumot at kulambo ay umakyat sila sa dalawang baitang na hagdan. Binuksan ni Jasper ang gaserang nakita niya sa ibabaw ng mesa. Nagliwanag sa paligid. Walang gaanong gamit sa kubo, maliban sa nakita nilang timbang may takip, lutuan at banga. Inilatag ni Jasper sa sahig ang panig na nakita niyang nakasandal sa tabi ng dingding. Ipinatong niya rito ang kumot at unan. Nagkabit siya ng kulambo. Nakahiga na sina Tricia at Jasper. Nakadilat ang mga mata ni Tricia. Parang naninibago siya sa nangyayaring ito sa kanyang buhay. Tinatanong ni Tricia ang sarili kung dapat ba niyang sisihin ang sarili sa pagpapakasal kay Jasper. Higit pa kay Jasper ang kanyang matatagpuan. Tumutol naman ang kanyang puso na labis na umiibig sa asawa. Bumaling siya rito. Nakita niya nakapikit na ito. Yumakap siya rito at natulog na rin. Nagmulat ang mga mata si Tricia. Saglit siyang nanibago sa nakitang kapaligiran, ngunit sandali lamang at muling bumalik sa kanya ang kamalayan. Wala si Jasper sa kanyang tabi. Tumayo siya at dumungaw. Nakita niya ito na may ginagawa sa jeep. Nagligpit siya ng higaan. Isinandal ang nakabalunbo na banig sa dingding. May lamang tubig ang timba at banga. Kaya naglinis ng katawan si Tricia at nagpalit ang kasuotan. Umakyat si Jasper at hinalikan sa pisngi si Tricia. Kukunti na lamang pala ang gasolina. Hindi ka pa ba nagugutom? Umiling si Tricia. Marami akong nakain kagabi. Naroroon na siguro ang ninong kina Dan, sabi ni Jasper na tumingin sa kanyang relo. Sumakay na sila sa jeep. Handong ni Tricia ang bag na kinalalagyan ng kanilang mga armas. Pinaaandar ni Jasper ang sasakyan. Kinalunto nila ang daan palabas ng bukid. Papaliko na sila sa isang kalsada nang maudlot sila. Nakita nila ang nakahimpil na Pajero at kotseng tula. Sila ang sadyang inaabangan. Sina Noel! Gulat na sabi ni Tricia. Lumabas mula sa Pajero si Noel at lumapit sa kanila. Kasunod nito ang lalaking balbasin at lalaking kalbo. Surprised! Nakangising tanong ni Noel. Lumapit si Noel kay Tricia at hinawakan ito sa baba. How are you, Miss Beautiful? Long time no see. Inis naman na inalis si Tricia ang kamay ni Noel. Sinanyasan ni Noel ang dalawang tauhan. Nilapitan ng mga ito si Jasper. Baba! Marahas na utos ng lalaking balbasin. Anong gagawin mo sa kanya? Takot na tanong ni Tricia. At saka mo na malalaman, Tricia. Galit na sabi ni Noel. Pagkababa ni Jasper, ay binigyan ni agad ng mga suntok at sipa ang dalawa na nabigla at natumba agad. Nagulat si Noel. Inilabas ito ang baril at iniumang kay Tricia. Sumunod ka na lamang, Guevara. Kung hindi mo gustong mauna sa iyong mailibing si Tricia. Banta ni Noel. Lumingon si Jasper. Nawalan ito ng lakas nang makita ang ayos ng dalawa. Nagsitayo ang dalawang lalaki. Inilabas nila ang kanilang mga baril. Sige, maghanap na kayo ng paghuhukayan ng hambog na iyan. Bantayan ninyo siyang mabuti. Sigaw ni Noel.
Pinalingan ni Noel si Tricia. Baba! Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Tricia na hindi kumilos. Huwag sanang matigas ang ulo mo kung hindi mo gustong masaktan. Galit na sabi ni Noel. Napilitang bumaba si Tricia. Iniwan niya ang bag sa upuan. Tumingin siya kay Jasper na nakatingin din sa kanya. Nakita niya ang nagpupuyos itong galit. Ngunit alam niyang wala itong magagawa sa gipit nilang katayuan. Sinanyasan ni Noel ang 2 pang tauhan sa kotseng pula. Pagkatapos ay nagpauna ito papunta sa Pajero. Tinangkang hawakan ng 2 lalaki si Tricia. Huwag ninyo akong hawakan! Marunong akong maglakad! Sigaw niya. Sumakay si Tricia sa hulihang upuan. Nakangisi si Noel nang umupo sa tabi niya. Sumakay na rin ang iba pang mga lalaki sa 2 sasakyan. Sinundan ng tingin ni Jasper ang papalayong sasakyan at nakita niya papunta iyon sa kubo. Doon dadalhin ni Noel si Tricia. Nagtagis ang kanyang mga ngipin sa naisip na maaaring gawin ni Noel kay Tricia. Napakalayo ng iba pang mga kubo sa kanilang kinaroroonan. Lakad! Sigaw na utos ng lalaking balbasin. Lumakad si Jasper. Nasa likod niya ang 2. Nakaumang ang mga baril sa kanya. Huminto ang 2. Ipinukol sa lupa ng lalaking kalbo ang hawak na pala. Sige, magsimula ka ng maghukay. Bilisan mo! Kinuha ni Jasper ang pala at nagsimulang maghukay. Nakakita siya ng tiyempo nang dumukot ang lalaking balbasin ng sigarilyo mula sa bulsa at alukin ng kasama. Mabilis na nakalapit si Jasper at naihampas ang hawak na pala sa lalaking balbasin. Nabitiwan nito ang hawak na baril nang bumagsak sa lupa. Bago nakapagpaputok ng baril ang lalaking kalbo, ay nadampot na agad ni Jasper ang bumagsak na baril at binaril ito at ang lalaking balbasin. Mabilis na sumakay sa jeep si Jasper. Kinuha ang kanyang Uzi sa loob ng bag at pinaandar ang jeep papunta sa kubo. Nasa loob ng kubo, sina Tricia at Noel. Bakit mo ba ako dinala rito? Tanong ni Tricia. Ngumisi si Noel. Malaki ang atraso sa akin ni Jasper, Tricia. Ipalalasap ko sa kanya ang bigat ng aking paghihiganti. Ngunit sa halip na tapusin ni Noel ang sasabihin, ay tinanggal nito ang unang botones sa suot na polo. Kinilabutan si Tricia. Hayop ka talaga, Noel. You can say that now, Tricia. Nakangising sabi ni Noel. Nahinto ang ginagawa ni Noel nang marinig ang ugong ng sasakyan. Lumitaw ang mukha ng isang tauhan ni Noel sa pinto. Boss! Si Guevara! Dumarating! Hawak ang baril na dumungaw si Noel. Namaril ang mga tauhan ni Noel. Gumanti si Jasper. Nakita ni Noel na natumba ang isang tauhan. Pabilis na nagpasya si Noel. Sabihin mo, aalis na tayo rito. Tumalima ang inutusan. Sinanyasan nito ang iba pang mga kasama. Mabilis silang sumakay sa 2 sasakyan. Tricia! Sigaw ni Noel. Hindi niya makita si Tricia sa loob ng maliit na kubo. Lumabas siya. Hindi rin niya ito makita sa paligid. Nakita ba ninyo ang babae? Tanong niya sa mga tauhan. Nagsiiling ang mga tinanong. Sumakay na siya sa Pajero. Nakita ni Jasper ang pagsakay ni Noel sa 2 sasakyan at pag-alis nito. Pinarada niya ang jeep. Nagtaka siya nang hindi makitang kasama ni Noel si Tricia. Hawak ang kanyang Uzi ay mabilis siyang tumakbo papunta sa loob ng kubo. Tricia! Biglang lumabas mula sa nakabulunbon na banig na nakasandal sa dingding si Tricia. Nang makita si Jasper, ay tumakbo siya rito. Nagyakap ang 2.
Ano ang ginawa nila sa'yo? Tanong ni Jasper pagkaraan ng ilang saglit. Tiningnan niya ang ayos ni Tricia. Gusto akong gahasain ni Noel, ngunit hindi natuloy nang dumating ka. Sinasabi ko na nga ba? Galit na sabi ni Jasper. Hindi pa gaanong nakalalayo si Noel. Nakita nito ang pagpasok ni Jasper sa loob ng kubo at ang paglitaw ni Tricia. Naalaala niya ang banig na nakasandal sa dingding. Napasuntok ito sa sasakyan. Ibuelta mo! Sigaw ni Noel. Sinunod ng driver ang utos ni Noel. Papunta sila sa kubo. Nang medyo malapit na rito, ang sasakyan ay hinawakan ni Noel ang M203 grenade launcher at inasinta ang kubo. Narinig ni Jasper ang ugong ng sasakyan. Tumanaw siya sa bintana at nakita ang dulo ng grenade launcher. Talon sa bintana! Sigaw ni Jasper. Nakatalon at nakalabas ng kubo sina Tricia at Jasper bago ito sumabog. Muling tumayo sina Tricia at Jasper. Dinampot ni Jasper ang nabitawang Uzi. Tumatakbo sila papunta sa kinapaparadahan ng jeep at mabilis silang sumakay. Ikaw ang magmaneho! Utos si Jasper nang makitang susundan sila ng dalawang sasakyan. Pinaandar ni Tricia ang jeep. Nagpaula ng mga putok ang pangkat ni Noel. Nakipagpalitan ng putok si Jasper. Bilisan mo! Sabi ni Jasper. Diniinan ng paa ni Tricia ang accelerator. Bumilis ang takbo ng jeep. Nasa 120 km/h ang takbo. Para silang lumilipad. Nakalabas sila ng highway. Nakita at nakilala ng mga tao. Nasa daan si Jasper at ang pangkat ni Noel. Humina ang takbo ng jeep. Bigla rin itong huminto. Naubusan na tayo ng gasolina, sabi ni Tricia. Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Tricia, ay hindi agad nakasunod sa kanila si Noel. Iwan muna natin itong jeep dito, sabi ni Jasper. Bumaba siya ng sasakyan. Bago bumaba si Tricia, ay kinuha muna niya ang kanyang .30 Colt pistol. Tumakbo silang papasok sa makipot na kalsada. Dumating si Noel at nakita niyang nakaparada ng sasakyan ni Jasper. Huminto ang dalawang sasakyan. Lumabas mula sa Pajero si Noel. Dito siguro sila nagpunta, sabi ni Noel nang makita ang makipot na daan. Nakita nila sina Tricia at Jasper. Pinaulanan nila ito ng putok. Nauuna ang mga tauhan ni Noel. Gumanti si Jasper. May bumagsak mula sa tauhan ni Noel. Nakita ni Jasper ang ilog at ang tulay na lubid. Pero sa pagkalingat ni Jasper ay tinamaan siya ng bala. Nangubli sila. Kinuha ni Jasper ang panyo sa bulsa. Itinali ito sa balikat. Saglit na nawala sa paningin ni Noel ang dalawang hinahabol. Pinakalat niya ang mga tauhan upang hanapin ang dalawa. Isa niyang tauhan ang nagawi sa kinaroroonan ni Tricia at Jasper. Sumungaw ito sa pinangungublihan ng dalawa. Nakita ito ni Tricia. Bago ito nakapamaril, ay naunahan na ito ni Tricia. Patay itong bumagsak sa lupa. Lumabas sila mula sa pinangungublihan at tumakbo papunta sa ilog. Tatawid tayo sa tulay, sabi ni Jasper. Ayun sila, sabi ng isang tauhan ni Noel. Nakita ni Noel sina Tricia at Jasper na tumatawid sa tulay na lubid. Itinaas nito ang hawak na armas. Nakita ito ng mag-asawa. Humanda ang dalawa. Naghawakan sila ng kamay. Sa tig-isang kamay ay magkahawak sila at sa kabilang kamay ay hawak nila ang kanilang mga armas. Sabay sa pagkapatid ng tulay ay bumagsak sila sa ilog. Malayo pa ang kabilang pampang. Sa pagod at hirap na dinanas nila at sa sugat ni Jasper ay hindi nila makakaya na makalayo ng ganap sa lugar na iyon. Napilitan silang harapin ang mga kaaway. Umahon sila sa pangpang
kung saan naghihintay ang pangkat ni Noel. Pinalibutan ang dalawa ng pangkat ni Noel. Ngayon ay wala na kayong ligtas, nakangising sabi ni Noel. Yumakap si Tricia sa asawa. Si Yaman ay handa nang harapin ang naghihintay na kamatayan. Halika rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Marahas na sabi ni Noel at hinila sa tabi niya si Tricia. Walang hiyakang talaga! Sigaw ni Tricia at sinuntok niya sa dibdib si Noel. Tinabig ng isang kamay ni Noel si Tricia. Sa lakas ng pagkatabig ay bumagsak sa lupa si Tricia. Nagtagis ang mga ngipin ni Jasper. Kikilo sana siya, ngunit nakita niya ang nakaumang sa kanya mga baril ng mga tauhan ni Noel. Tingnan ko ngayon ang tapang mo, nakangising sabi ni Noel. Matapang ka lang dahil kasama mo ang mga tauhan mo, sigaw ni Jasper. Nagalit si Noel sa paratang ni Jasper. Bumalasik ang kanyang anyo. Isang malakas na bigwas ang pinakawala ni Noel sa mukha ni Jasper. Inisinta nito ng baril si Jasper. Ngunit biglang nakarinig sila ng mga putukan. Bumagsak sa lupa ang ilan sa mga tauhan ni Noel. Nakita nila sa kabilang pampang ang mga alagad ng batas. Papalapit ang mga ito sa kanila. Nakipagpalitan ng putok sina Noel. Sinamantala ito ni Jasper. Mabilis niyang naago ang baril ng isang tauhan ni Noel. Bago siya nabaril ni Noel, ay naunahan na niya itong barilin. Patay na bumagsak sa lupa si Noel. Mabilis na nilapitan ni Jasper si Tricia na nooy nakatayo na. Mabilis silang nangubli. Sinundo pala ni Dan ang kanyang ama sa bahay nito. Nang dumating ang mag-ama sa bahay ni Dan, ay wala pa sina Tricia at Jasper. Naghintay sila hanggang dumating ang retarded na kapatid ni Rosel na galing sa tindahan sa highway. Ipinaalam sa kanila sa pamamagitan ng senyas sa kamay at bibig ang nakitang habulan ng mga sasakyan. Kinabahan ng mag-ama. Nagpunta sila sa tindahan. Napatid nila mula sa mga tao doon na hinahabol ng pangkat ni Noel, sina Tricia at Jasper. Nagpunta ang mag-ama sa munisipyo upang mag-report sa kanilang alkalde. Mabilis na magresponde ang mga pulis sa utos ng alkalde. May mga napatay sa mga tauhan ni Noel at ang ilan sa mga natira ay nagsisuko. Lumapit si Dan at ang kanyang ama kina Tricia at Jasper. Salamat sa Diyos at hindi kayo napatay ni Noel, sabi ng ninong ni Jasper. Kung hindi ho agad kayo dumating at sumaklolo, ay baka hindi rin kami nakaligtas, sabi naman ni Jasper. Sinang-ayunan ni Tricia ang asawa. Sinabi sa amin ni Aling Marta na dumating sa tindahan kagabi ang isang kotseng pula. Kinausap ng dalawang sakay nito ang retarded na kapatid ni Rosel. Kalbo raw iyong isa at balbasi naman iyong kasama. Pagkukwento ni Dan. Mga tauhan sila ni Noel, sabi ni Jasper. Sinalaysay nila ang nangyari. Nagsipaglapit ang mga tao. Nagbunyi sila dahil sa pagkakaligtas ng dalawa. Sinamahan sila ni Dan at ng ama nito. Sa bungad ng simbahan ay mayroong dalawang hanay. 20 ang bilang ng mga military officers na nakasuot ng gala uniform at may sukbit na kalis. Pinamumunuan sila ni Lieutenant Führer, top notcher at kaklase ni Jasper sa PMA sa Baguio. Mayroon ding mga pulis at sundalo, security aides sa mga military officers. Nakita ni Lieutenant Führer ang pagdating ng Toyota Crown na sinasakyan ni Tricia at Jasper. Kasunod ang mga sasakyan ng mga kasama ng dalawa. Sumigaw ng "Manda!" si Lieutenant Führer sa 20 officers. Paglabas ni Tricia at Jasper sa sasakyan, ay muling sumigaw si Lieutenant Führer ng mga pinuno, bunot kalis. Naka-attention ang 20 officers. Walang gumagalaw. Hawak nila ang kanilang kalis sa kanang kamay at ang katawan ng kalis ay nakasandal sa kanilang kanang balikat.
Magkasabay na lumalakad sina Tricia at Jasper papunta sa harap ng simbahan. Muling nagsalita si Lieutenant Ferrer ng, "Mga pinuno, tanghalta!" Gumalaw ang mga hawak na kalis ng mga military officers. Makikitang ang mga kalis ay naka-ekis na sa itaas. Masigabong palakpakan ang isinalubong kina Tricia at Jasper ng mga tao pagbungad nila sa harapan ng simbahan. Napakagwapo ni Jasper, kasuot na gala uniform, at napakaganda naman ni Tricia sa kanyang mamahaling wedding dress. Dumaan ang dalawa sa naka-ekis na kalis. Kasunod nila ang mga abay na ang mga lalaki ay nakasuot din ng gala uniform. Nakarating sila sa harap ng altar. Nagkakagulo ang maraming tao sa loob at labas ng simbahan ng San Bartolome. Bihira silang makasaksi ng isang military wedding na kasalukuyang ginaganap kina Tricia at Jasper. Nagbigay ng pahayag si Jasper tungkol sa tangkang pagpatay sa kanila ni Tricia ng pangkat ni Noel. Nagkaisa ang mga tao. Nireklamo nila ang masasamang bisyo sa kanilang bayan. Pinalitan ng alkalde ang hepe ng pulisya. Napilitang umalis sa lugar na iyon si Santiago, 10 ng pamilya nito at ilan pang natirang mga tauhan. Muling ginampanan ni Jasper ang kanyang maselang tungkulin. Hindi na sa Maynila, kundi sa San Bartolome. Hiniling ito sa kanya ng kanyang ninong at ng mga taong bayan. Nangihinayang sila sa pagkawala ni Jasper noon dahil lalong lumaganap ang mga vices sa kanilang bayan. Sa tahanan ni Jasper na pinarenovate at pinalakihan nila, sila tumira ni Tricia. Nagpatuloy ng pagkatrabaho si Tricia sa bookstore, bagamat hindi siya araw-araw pumupunta sa main office. Si Lori, na naging kabiyak na ni Ben, ang ginawa muna niyang tagapamanihala ng mga bookstore. Ang kanyang townhouse unit at ang bahay niya sa San Juan ay kanyang pinaupahan. Ayaw ni na Luna at Enga na umalis sa piling niya. Ang dalawa at si Nana Pilang ay sumama sa kanya sa San Bartolome. Pansamantala munang ginagampanan ni Tricia ang pagiging housewife ni Captain Jasper Guevara at mother ng kanilang panganay na anak na si Aljon Guevara Jr. Naging tahimik at payapang muli sa bayan ng San Bartolome. Muling nagwagi ang mabuti sa masama. Nagkatotoo ang laging kasabihang, crime does not pay. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Jasper at Tricia na pinamagatang Love Against All Odds. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless everyone.